Magandang araw po sa inyong lahat, mga kapatid, sa Panginoon. At muli narito po tayo upang makapakinig muli ng salita ng Diyos. At katulad po ng mga Sundays na mga nakaraan, nandyan po tayo sa ating mga simbahay. Narito rin ako sa simbahay. Salita ng Diyos mula sa aking bahay, mga kapatid, at mula rin sa inyong bahay, ipaparating po ng Panginoon mula sa bahay ninyo, para sa bahay po ninyo ang salita ng Diyos. Okay? Ngayon po mga kapatid, tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga pag-aaral tungkol po sa salita ng Panginoon. At sana po, lagi po kayong nariyan at patuloy na sumusubaybay sa mga mensahe ng ating Panginoon. So mandali tayong manalangin. Aming Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay patuloy na tumatawag at dumadalangin sa iyo, Panginoon. Samahan mo kami sa araw na ito. Ito yung araw na itinakda mo para po kami ay makapagsamba, makapagpuri at makapagbigay ng kaluguran sa iyo. Ikaw po, Panginoon, na kumatagpo sa amin sa lahat ng aming pangangailangan. Lalo na maintindihan po namin ang iyong salita na nagbibigay po sa amin ng pag-asa. Di kami nawawalan ng pag-asa, Panginoon, sapagkat alam namin ikaw ang Diyos na patuloy na tutulong sa amin sa gitna ng pinagdadaanan naming krisis sa buhay. Salamat, Lord. Samahan kami ng banal mong Espiritu Santo sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay? Simula na po tayo, mga kapatid, no? Ng ating pong pakikinig ng salita ng Diyos. Kung ating pong nasusubaybayan ang mga mensahe ng Panginoon na ating tinatalakay every Sunday, mga kapatid, narito na po tayo sa tinatawag na Week 3 ng attributes of God. Yung attributes, mga kapatid, ito po yung mga katangian ng Panginoon. Yung katangian ng Panginoon na ating pong pinag-aaralan kasi napakarami po eh. Kung talagang iisa-isahin natin, naku po, mga kapatid, mamamangha po tayo sa attributes ng Lord. Doon po sa kanyang katangian. Patuloy niyang ipinakikilala ang kanyang sarili sa atin na sana naman po ay matiyaga po tayong kilalanin ang Panginoon sa ating buhay. Kasi nagpapakilala na siya sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Kaya mag-aral tayo. Kilalanin natin ang gusto, ang Diyos na ating pinaglilingkuran upang malaman natin ang sikreto ng mga bagay na gusto niya na gawin natin para sa Kanya. Okay? Week 3 na po tayo. Daanan ko lang po yung week 1, The Providence of God. Siguro natatandaan niyo po yan, mga kapatid. Yung pinag-aralan natin, yung providensya, yung pag-iingat, pangangalaga, pangangasiwa ng Panginoon, yan po ay nakapaloob po yan sa providence of God. Yung week 2 natin, the benevolence of God, mga kapatid. Makikita po natin doon yung kabutihan ng Diyos at saka yung kanyang pag-ibig, yung benevolence, yung goodness of God. At ngayon, week 3, ang ating mensahe na ibinigay sa atin ng Panginoon na nakapaloob pa rin po, mga kapatid, sa attributes, walang iba kundi ang the transcendence of God. The transcendence of God. Ano yung transcendence? Ano ba ibig sabihin ng transcendence, mga kapatid? Okay? Kailangan malaman natin ang ibig sabihin nito. So, ganito lang po yan. Ang ibig sabihin ng transcendence of God, meaning God is beyond. Okay? Papaliwanag po natin. Now, anong ibig sabihin nito? At gaano ba kahalaga ito sa ating buhay? Bakit natin pinag-aaralan?
Kung titignan po natin ito mga kapatid, halimbawa, tignan nyo, halimbawa, magbibigay tayo ng example para maintindihan po natin yung transcendence of God o yung tinatawag na God is beyond. For example, may pangangailangan tayo, mga kapatid. Halimbawa, may pangangailangan tayong pinansyal. Ngayon, pag nakita mong sarili mong wala kang kakayahan, hindi mo kaya, mga kapatid, titignan mo kung sino ang may kakayahan. Okay? So, nang tinignan mo kung sino may kakayahan, wala rin palang kakayahan. Ang ginawa mo uli, mga kapatid, humanap ka uli ng isang taong may kakayahan din. May kakayahan. Kaya lang, yung hinanap mong may kakayahan, doon sa una mong tinignan, wala rin palang kakayahan yung ikatlo Okay? Tinignan mo sarili mo, wala kang kakayahan. May naisip kang tao, ay baka siya may kakayahan. Wala rin. So, naghanap ka pa ng isang may kakayahan, pero wala rin, mga kapatid. Paano kung yung huli mong tinignan, tignan nyo palagay mo yun na yung pinakadulo, anong gagawin mo? Pare-pareho palang walang kakayahan. Yan. Anong gagawin mo? Then you have to look beyond. Titingin na po tayo, mga kapatid, doon sa beyond. Ano yung beyond? Okay. You have to look beyond yourself. You look beyond other people. You look beyond any other resources. Ngayon, kasi nga yung katotohanan ng buhay, sa totoo lang maraming tao nagtitiwala sa sarili niya. O kaya nagtitiwala sa ibang tao, mga kapatid. Kaya kapag nabigo, yung tao na yun na nagtiwala sa sarili niya, nagtiwala sa ibang tao, kapag nabigo at nasaktan, dahil alam niya, wala nang kasunod. Yun na ang dulo. Kasi nga, mga kapatid, ang tinitignan niya, yung may kakayahang tao. Now, dahil marami pong pagkakataon, totoo lang, umaabot tayo sa ating mga limitations. Yung hangganan po natin, mga kapatid. Doon tayo umaabot. Ngayon, ganito pala ang buhay makinig kayo. Halimbawa, nandito ka sa level na ito. Tignan nyo. At kung meron kang pangangailangan, okay, nasa level kang ito, hindi natugunan, so papanik ka sa next level. Magbabaka sakali ka, baka makatugon to. Ngayon, kung hindi makatugon, papanik ka pa uli sa third level. Papaano kung ito na yung tuktok? Paano kung ito na yung dulo? See? Anong gagawin mo? Pumanik ka na sa higher level So, anong gagawin natin? Example, bigyan ko pa kayo halimbawa, mga kapatid. Nilapitan mo itong level na ito. Nilapitan mo. Kasi may pangangailangan ka So, nilapitan mo. Ang sagot sa'yo, meron ako, kaya lang, kailangan ko rin Lalo na ngayon, lockdown. Hindi kami pwedeng mawalan ng pera ngayon. So, yung level na ito, nilapitan mo, kaya lang, nabigo ka. Nag-isip ka pa. Baka may choice pa. So, meron kang naalala, nilapitan mo yung second level. Ang nangyari, mga kapatid, nabigo ka rin. So, papaano kung yun na yung dulo? Paano kung yun na yung tuktok? Paano kung ito na yung pinakahuli? Anong gagawin mo? So, kailangang matutuhan po natin ito, mga kapatid. Para hindi po tayo nawawala ng pag-asa. Kasi minsan, pag wala na tayong matakbuhan, wala na tayong maisip na paraan, ano ang tendency?
nawawalan tayo ng pag-asa. Nabibigo tayo, mga kapatid. So, kailangan may matutuhan tayo ngayon na meron pa palang, meron pang beyond. Ano yung beyond? Kapatid, meron pa pala sa dako pa roon. For example, may sakit ka, pumunta ka kay Mang Kepweng. Pagdating mo kay Mang Kepweng, sabi ni Mang Kepweng, nako, hindi kita kayang gamutin kasi maselan ang karamdaman mo. So ginawa mo, pumunta ka naman sa isang doktor. Doktor wakwak naman, mga kapatid. Kasi nagwawakwak ng katawan yun. Ang gusto lagi, opera. Kaya lang, sabi ni Doktor Wakwak, hindi ko maipapangako mapapagaling kita. So, ang ginawa mo, pumunta ka na naman sa ibang doktor. Tinanggihan ka, another doktor. Tinanggihan ka na naman. Mga kapatid, ngayon, ano ang gagawin mo kapag wala ka nang mapuntahan? Tinanggihan ka na ng marami. Anong gagawin mo? Doon mo dapat isipin, mga kapatid, meron pang beyond. Meron pa na pwede kang lapitan. Meron pa sa dako pa roon na may pag-asa pa. See? Halimbawa, nanganib ang buhay mo. Tinignan mo kakayahan mo. Hindi mo kayang ipagtanggol. Okay? Nanganganib ang buhay mo. Tinignan mo. Naku, hindi mo kayang ipagtanggol. So, you have to look beyond yourself. Pupunta ka sa pulis pero nakita mo hindi ka rin pala matulungan ng pulis. So, pumunta ka sa mas mataas. NBI. Kasi nasa panganib ka eh. Hindi ka rin pala nila matulungan. Then, you have to look beyond the policemen, the NBI, the military. Pagkatapos noon, sa kapatitingin, paano kung yun na yung dulo, mga kapatid? Then, kinakailangang matutuhan natin na hindi talaga yun ang dulo. Hindi talaga yun ang huli. Hindi talaga yun ang katapusan. Meron pa sa dako pa roon. See? Kaya pag sinabi po nating beyond, of course, ang tinutukoy ko po, walang iba kung hindi ang ating Panginoong Diyos. Okay? Meron pa po. Kasi nawawalan nga tayo ng pag-asa dahil ang dami natin sinusubukan dito sa mundo, pero nabibigo tayo, meron kang hindi naaalala, nakakalimutan mo na meron pa po na hindi pwedeng mawala nandoon sa dako pa na yun. So, that's we are talking about God transcendence. Pag-usapan po natin yan, mga kapatid. Yung God transcendence, ibig sabihin, meron pa sa dakong yun. Meron akong illustration sa inyo. Ito narinig ko lang po, mga kapatid. Yung doctor's foam. Ang tula ng isang frontliner doctor. May tula siya eh. Gumawa po ito ng isang maigsing tula, itong doktor na ito. Lumikha siya ng maigsing tula at sa haba ng tula niya, meron po akong nakitang napakahalaga na salita na binanggit niya. Ito po yun. Our warriors, few. Our knowledge lacking. It is faith we grasp. It is courage we muster. Sa Tagalog, kakaunti kaming lumalaban, kaalaman namin kulang, pananampalataya ang aming kinakapitan, kami nagpapakatapang. Yan ang sabi ng doktor eh.
So alam nyo, itong tula na ito ng isang doktor, nagpapakita po at nagpapakilala ng kanilang limitation. Kakaunti kaming doktor, sabi niya, na lumalaban. At the same time, yung pagtingin doon, meron pa siyang nakikita na sadako pa roon. Kasi may pananampalataya yung doktor Meron palang pwedeng lapitan pa, mga kapatid. Kaya marami pong circumstances sa buhay po natin na tayo nakaharap at umaabot sa ating mga limitations. Totoo yan. Umaabot tayo doon sa hangganan. At ipinakikita nga po ng isang doktor na ito, okay kami, limitado kami, pero meron pang beyond. Although limitado kami, pero meron pa sadako pa roon na unlimited. Beyond us, beyond science, beyond medicine, beyond biology, beyond ability, meron pa dyan. Ito, more beyond Pero, mauubos lahat. Mga kapatid, ang pag-asa sa mundo, pero kailanman, huwag tayong maubusan ng pag-asa doon po sa kabila, sa dako pa roon, na naghihintay lang ng ating paglapit sa Kanya. Kaya nga po, ang Panginoong Hesus nasa dako pa roon Meron ng isang note, eto makinig kayo Man's disappointment is God's appointment. Ibig sabihin, ang kabiguan ng tao ay may kasadyaan ng Panginoon. Alam mo kasadyaan? Pag sinabing kasadyaan, sinadya. Ang tao'y nabibigo dahil sinasadya ng Panginoon. God's appointment. Sinadya niyang mabigo tayo. Bakit? Kasi para mapuwersa tayo na lumapit sa Kanya. Kasi kung puro tagumpay tayo sa mundong ito, walang kabiguan, aasa ka sa sarili mo, magtitiwala ka sa kakayahan mo. So, hindi ka nalalapit sa Diyos. Yun po ang nangyayari. Kaya minsan, binibigo po tayo ng Panginoon. Mga kapatid, sinasadya niya yan para maalala po natin na meron pang beyond. See? So, sinasabi ko ito sa inyo, mga kapatid, bakit? Kung dito lang tayo titingin, look around, limitado. Pero kung look above, walang limitasyon, unlimited. Dito po, nasa lugar tayo ng limitasyon Okay? Wala po tayong tibay na maaasahan sa mundong ito. Sinasabi ko ito sa inyo, hindi lang ngayong COVID-19, kundi sa lahat ng panahon sa ating buhay, mga kapatid. Don't just look around. Huwag tayong masyadong titingin dito sa paligid. Look above. Tumingin tayo doon sa itaas. Meron pong naroroon. Mga kapatid, minsan hindi na natin pinapansin. Dito na lang tayo nakatingin sa mga bagay na nakikita natin, na akala natin ay may kakayahan tayo na ma-sustain. Yun talagang kailangan po natin dito sa ating paligid, dito sa ating mundo. Paano ngayon? Mga kapatid, krisis na.
mayroon pong karamdamang umiiral ngayon. Kung dito tayo titingin, mawawalan tayo ng pag-asa. So, look above. Nandoon, mga kapatid, ang dapat nating asahan. Wala talaga rito. Bibiguin ka ng mundo. Pero ang Diyos, kailanman, hindi ka niya bibiguin. Lumapit ka lang sa Kanya. Kaya nga, ang ating teksto, Psalm chapter 113, verse 4 to 6. The Lord is high above all nations. Sabi diyan. And His glory above the heavens. Sa verse 4, tignan nyo mabuti ha. Ano sabi? Ang Panginoong Diyos po ay mas mataas kaysa lahat ng bansa. The Lord is high above all nations. At ang kanyang kaluwalhatian ay mas mataas kaysa kalangitan. And His glory above the heavens. Yung kaluwalhatian po niya, mas mataas kaysa sa kalangitan. Who is like the Lord our God? Who is seated on high? Sabi diyan, no, ang Panginoon Diyos daw, nakaupo siya doon sa kataas-taasan. Who is seated on high? Nandoon siya po, nakaupo. Who looks far down on the heavens and the earth? Alam nyo, pwede mang sabihin ng Panginoon, He looks down eh. Pero bakit sinabi pa niya ng Panginoon, and He looks down dapat eh. Pero, sabi dito, who looks far down? Ibig sabihin, bakit dinagdagan pa ng apar? Ang Diyos nasa taas, nakaupo siya doon sa kanyang trono. Eto, tapos tumitingin siya doon sa ibaba. Tumitingin ha, hindi lang He looks down eh. Sabi rito, who looks far down. Dinagdagan ng far. Why? Ibig sabihin, yung sobrang layo ng Diyos, yung sobrang taas niya, ang mga bagay na tinitignan niya, sobrang baba para sa Kanya. Far down. Bagamat malayo, pero pag tumingin siya sa ibaba, napakalapit. Kahit gaano siya kataas, mga kapatid, kaya nga kahit gaano siya kataas ang kanyang tahanan, ang kalangitan, pero sa kanyang paningin, sa kanyang mata, napakababa. Kitang-kita niya lahat eh. Ano yung tinutukoy niya na far down on the heaven? Eto, imagine kahit yung kalangitan na tinitingala natin, hindi naman natin nakikita lahat eh. Limitado lang din ang ating paningin eh. Pag tumingala tayo, hindi pwedeng tumago sa ulap. Hindi naman natin nakikita talaga yung ano eh. Yung universe, yung kalawakan. Hindi eh. Pati mata natin, limitado. Yung nakikita lang natin lahat ng yan, mababa lang sa atin nakikita natin. Pero sa paningin ng Diyos, mga kapatid, yung pwesto ng Panginoong Diyos, He looks far down the heaven and the earth. Talagang yung lawak ng kanyang nakikita, walang nakapagtatago sa paningin ng Diyos. Kaya nga po sinabi natin God is transcendent. Ito rin po yung sinasabi na pag sinabing God transcendence, God most high. Ang Diyos napakataas. He is holy of holies. Siya yung kabanal-banalang Diyos, most holy, most high. Kasi po hindi lamang po sa kanyang posisyon, mga kapatid, kundi sa lahat ng kanyang katangian.
pati sa kanyang kapangyarihan. Kaya ang tawag sa kanya, Almighty God eh. Almighty God. Pinakamakapangyarihang Diyos. Tingnan yung sabi ng Bible, mga kapatid kasi hindi lamang ito kakayahan ng Panginoon, yung attributes, kundi yung posisyon din niya. Kasi pinag-aralan natin yung attributes ng Panginoon, yung kanyang katangian na pangangalaga, pangasiwa, pag-iingat. Hindi lang yun. Pati yung kanyang posisyon, yung kanyang kalagayan, yung po ang nakapaloob sa kanyang katangian. God is beyond. Actually, kahit po yung karunungan po ng Diyos, mga kapatid, tignan ninyo. Isaiah 55 verse 8 to 9. For my thoughts are not your thoughts. See? Neither are your ways my ways, declares the Lord. Verse 9, for as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Ang aking kaisipan ay hindi nyo kaisipan. Kasi minsan yung kaisipan ng Diyos, pinaparis natin sa kaisipan natin eh. Hindi po, yung kaisipan ng Diyos, hindi katulad ng isip natin. Minsan ang isip natin pabago-bago, minsan nagdidilim yung isip natin eh. Kaya iba yung kaisipan ng Diyos, mga kapatid. At yung daan ng Panginoon, yung daan po natin, ay hindi daan at landas ng Diyos. Hindi po. Sabi nga rito sa verse 9, ang mga tao, yung isip nyo, hindi ganyan ang isip ko eh. Sabi niya, mga tao, yung isip nyo, hindi ganyan ang isip ko. Yung landas ninyo, mas mataas ang landas ko dyan. Sabi niya, kung gaano kataas ang langit at lupa, ganoong kataas yung isip ko sa isip ninyo. Isip natin hanggang dito lang eh. Okay? Yung isip natin mga kapatid, hindi umaabot yung isip natin doon. At tingnan nyo mga tao, ang iniisip mga bagay na panlupa. Alam nyo sabi ng Bible, the book of Colossians 3:2. Isa-isip ninyo mga bagay na panlangit. Kasi ang iniisip natin, puro bagay na panlupa. Isipin daw din po natin ang mga bagay na panlangit. Hindi lamang ang mga bagay na panlupa. Kasi limitado po lahat dito eh. Kung iisipin natin may Diyos na nasa langit, may Diyos na mataas, may Diyos na makapangyarihan, hindi ka mawawalan ng pag-asa. Kaya isa-isip din natin mga bagay na panlangit. Hindi rito, mga kapatid. Kaya dito sumusuko tayo eh. Nanghihina. Nawawalan tayo ng tiwala. Kasi nga dito lang yung isip natin eh. Kaya sabi ng Lord, yung isip ko hindi nyo isip. Yung landas nyo, hindi ko landas. See? Eto pa isa. Tignan nyo. 1 Corinthians 1:25. For the foolishness of God is wiser than men, and the weakness of God is stronger than men. Kaya nga, ang Diyos ay sobrang higit sa ating lahat mga kapatid Sobrang higit siya. Kaya nga po, hindi po siya abot ng ating kaisipan. Hindi siya abot ng ating imahinasyon. Yung mga bagay na meron po ang Diyos, hindi abot po Kaya ang isip niya, di natin isip. Kasi kung isip natin, isip ng Diyos, abot natin siya. Hindi So, kung isipan lang ang pag-uusapan, kataliluhan lang, hindi abot ang ating isipan. Kahit gaano kataas ang iyong IQ, mga kapatid, kasi nga, we have a transcendent God.
So, pag sinabi mong transcendent, ang sabi po ng biology is about nature. Yung science, ang pinag-aaralan lang niya, nature. But theology is about supernatural. Yun ang theology. Yung supernatural. Pero yung biology, natural lang eh. Kaya po, God is transcendent. God is infinite. God is unlimited. Sabi ng biology, man is limited. Yun nga, nakikita natin katulad yan, may sakit na COVID-19. So, hindi natin kaya. Kasi kulang ng resources, mga kapatid. Limitado talaga. Pero ang may sinasabi ang theology. Ang sabi po ng theology, God is transcendent. And God is infinite. God is unlimited. Hindi mo kayang limitahan ng Diyos eh. Dito nalilimitahan tayo. Nalilimitahan ng lahat ng bagay. Pero God is unlimited. So mahalaga maunawaan po nating mabuti ito, mga kapatid. Makita natin na hindi lang ang Diyos ay kataas-taasan. Di lang po siya kataas-taasan, kundi ang Diyos pala, kung siya'y nasa taas, ibig sabihin, mga kapatid, pwede pa na meron pa tayong maaaring takbuhan. Pag dito, nawala po tayo ng pag-asa, meron pang pag-asa na nasa itaas. Ngayon kung ang Diyos ay nandun sa kataas-taasan, pwede pa tayong tumakbo sa Kanya. Go beyond myself, go beyond people. Teka, ang tanong, paano tayo makakarating doon, Pastor? Gusto nyo makarating doon, mga kapatid? Dalawang bagay po para tayo makarating doon. Maabot natin yung dako pa roon. Pwede tayo makaabot sa dako pa roon. Anong gagawin? Number 1, believe. Maniwala ka. Ang sabi kasi ng tao, to see is to believe eh. Makita muna bago maniwala. Pero gusto ko po sabihin sa inyo, ang prinsipyo po ng Diyos ay believe is to see. Believe is to see. Ibig sabihin, maniwala muna bago makita. Yun ang gusto ng Diyos eh. Maniwala ka kahit wala kang nakikita. Ang tao, natural eh. Na gusto mo nang makita bago maniwala. Paano ang Diyos natin, di natin nakikita? Mga kapatid, paano ka nga maniniwala na may Diyos? So, He is beyond our physical eyes. Hindi natin talaga siya makikita. Alam po niyo ang Panginoon Diyos, mas mauunawaan mo siya kapag naniwala ka sa Kanya. Okay? Kasi nga po, kung pipilitin mo lang unawain ng Diyos, dahil sa karunungan mo, sa kaalaman natin, sa kaisipan natin, kung wala naman tayong pananampalataya, hindi mo po talaga mauunawaan ng Diyos. Kung wala tayong pananampalataya, hindi mauunawaan ng Diyos. Tingnan niyo itong Bible, oh. The fool says in his heart, there is no God. Ano raw ang mga mangmang? Ano ang kanilang sinasabi? There is no God. Yung mga mangmang, ang sabi ng kanilang puso, walang Diyos. Anong ibig sabihin ng mangmang yung hindi nakapag-aral? Hindi yon. Pag sinabing fool, yung taong walang pananampalataya sa Diyos. Yung mga taong hindi kumikilala sa Panginoon. Yung po yung mga taong mangmang, mga kapatid. Sabi nila, there is no God. Bakit ayaw nilang maniwala sa Diyos? Kasi po, maraming dahilan. Gusto kasi nila, mga kapatid, ang nais nila, mabuhay sila ayon sa kanilang sarili. Kaya ayaw nilang maniwala sa Diyos dahil gusto nilang maniwala sila sa kanilang kakayahan.
at mabuhay sila sa kanilang sarili ayon sa kanilang kagustuhan. Kaya nga sabi ng verse 1, mga kapatid, they do abominable deeds, there is none who does good. Maraming ayaw kumilala sa Diyos kasi nga gusto nila, ang Diyos pa rin nila yung sarili nila. Nakita nyo? Kaya ayaw nilang kumilala sa Diyos. Gusto nila Diyos nila, sarili nila. Marami. Hindi ko naman po nila lahat, no? Hindi ko po nila lahat. Marami po. Ayaw kumilala sa Diyos dahil ang gusto nila, sarili nila ang kanilang pinapanginoon. Kamangmangan ang hindi kumilala sa Diyos. Kaya nga, ignorance will destroy us. Yung kamangmangan po natin tungkol sa Diyos ang magpapabagsak po sa atin, mga kapatid. Tsaka sa mga tao. Bakit ano raw po ang totoong wisdom? Sino raw po yung taong marunong, mga kapatid? Alam nyo kung sino yung taong kumikilala sa Diyos. Yan po yung mga taong marunong. Pero yung mga taong hindi kumikilala sa Diyos, mangmang po ang tawag ng Bible. Foolishness eh. Alam nyo, dahil sa kawalan nilang paniniwala ng maraming tao sa Diyos, kahit po yung mga miracles na gusto nilang paniwalaan, hindi nila pinaniniwalaan eh. Yung mga miracles, ang gusto nilang paliwanag diyan, alam nyo, rationalize. Alam nyo yung rationalize? Yung rationalize, eto yung rationalize Sa natural na paraan, ang ibig sabihin kasi niyan, mga kapatid, yung scientific explanation, ganito po yan. Tignan nyo ang Israel, mga kapatid. Lumabas po sila ng Egypt sa panahon ni Moises. Lumabas sila. Ngayon, yung mga taong may pinag-aralan, yung mga expert, talagang hindi nila itatanggi na ang mga Israelita mula sa Egypt lumabas at tumawid ng dagat na pula. Tumawid patungo ng Promised Land. Now, history yan eh. Alam nila yon, mga kapatid. Hindi po nila kayang i-deny yan kasi history. Matatalino sila eh. Okay? Ngayon, alam nila ang bansang Israel nakatawid sa dagat. Pero alam po ninyo kung papaano nila yan i-rationalize. Babaligtarin nila yan eh. Gagawa sila ng paraan para hindi lumabas na miracle ang nangyari. Para hindi lumabas na milagro yun eh. Ang ginagawa nila ganito. Kasi matatalino yan eh. Na ang Israel, kaya raw po nakatawid sa Red Sea, nung mga panahon daw po noon, ay may panahong bumababa po yung tubig, dagat. Ang tawag po low tide. So eto, tignan ninyo yung mga taong matatalino mga kapatid. May panahon daw na ang tubig dagat bumababa. Kaya nang tumawid daw po ang mga Israelites, ang tubig daw po ay gatuhod lang. Kaya sila nakatawid. Dahil hindi sila naniniwala na pinabuka po ng Diyos sa pamamagitan ni Moises yung dagat na pula. So, ang sabi nila, kaya sila nakatawid, sabi ng mga expertong mga taong ito, matatalino, na nakatawid, hindi totoong nahati. Sabi nila, hinati ni Moises, hindi totoo yun. Tingnan nyo yan. Kasi nga raw lotay ng dagat, kaya nakatawid nung panahon nila. Kaya meron po akong illustration, mga kapatid. Yan nyo, ang galing ng Diyos. Makinig kayo Merong isang bata, nagbabasa po ng Bible. At ang binabasa po ng bata na Biblia, kung saan po, doon sa panahon ni Moises, nang tatawid ng dagat na pula. So,
Binabasa po ito ng bata, mga kapatid, napasigaw ang bata. Alam niyo, sabi niya, ay grabe, ang galing ng Diyos. Sabi niya, ang galing ng Diyos. Sabi ng bata, tuwang-tuwa ang bata. Ang galing. Hangang-hanga sa ginawa ng Diyos. Tamang-tama, merong nakatatanda na nakarinig sa kanya. Sa bata na yun, sumigaw eh. Sabi nung nakarinig sa kanya, hoy bata, anong pinagsasabi mo dyan? Ha? Anong sinasabi ng magaling ang gad-gad mo na yan? Walang Diyos. Walang Diyos. Yung pala yung tao na yon, atheist. Hindi naniniwala sa Diyos. So sabi ng bata, nabasa ko po rito eh. Dahil yung mga Israelita po nakatawid po sa dagat. Hinati po ng Diyos yung dagat. Alam nyo, sabi ng atheist, hindi totoong nahati ang dagat, bata. Kaya sila nakatawid kasi gatuhod lang yung tubig. Kaya nakatawid sila. Huwag ka maniwala na hinati ang dagat. Hindi totoo ang Diyos. Sabi ng bata, ay ganun po ba? So nagpatuloy sa pagbabasa yung bata. Tuloy-tuloy niyang binasa. Eto na. Maya-maya, napasigaw uli yung bata. Ay, grabe! Magaling talaga si God. Ang galing-galing niya. Ngayon, ang sabi uli ng atheist, ano na naman yan? Sabi ko sa iyo, walang Diyos. Hindi talaga nakatawid yung mga tao. Gatuhod lang ang tubig noon. Kaya nakatawid sila. Yun nga po eh. Sabi nung bata, imagine na kayang lunurin ng Diyos ang mga sundalo, ang mga militar ng Egypt sa gatuhod na tubig, nalunod ni Lord yun. Himala. So, wala na. Wala na maikatwiran yung atheist. Oo nga naman, ano. Kung hanggang tuhod po yung tubig, tapos dumaan ang mga Egyptian soldier, nalunod sila, gatuhod, maniniwala ba tayo doon? Gatuhod, nalunod? Nasukol yung atheist, bata lang ang sumagot sa kanya. Kaya ibig sabihin, mga kapatid, magaling talaga ang Diyos. Yung iba kasi nira-rationalize lang nila yung miracle ng Panginoon eh. Pero alam po ninyo, only those people who truly believe in God and can understand miracles and can accept miracles. Kung may mga tao man, mga kapatid, na maniniwala talaga sa Diyos, tingnan nyo at maiintindihan yung himala ng Panginoon, makakatanggap ng himala yun. Maniniwala ka sa Diyos at nauunawa at naiintindi at maniniwala ka na may himala o mangyayari sa iyo yun. Kaya sabi ni Kristo, kung ano man pinaniniwalaan mo, magaganap sa buhay mo. Kaya nga sa ayaw at sa gusto po natin, ang daming miracle na nangyayari. Alam nyo mga kapatid, whether accept or not, God exists. Tanggapin man natin at hindi, umiiral talaga ang milagro ng Panginoon. Ang Diyos ay kumikilos sa mga napakagandang paraan. Sa iba't ibang magagandang paraan, kumikilos ang Diyos, mga kapatid. Kaya nga po, is to believe, to see, believing the miracles and impossible. Kaya dapat maniwala tayo sa Diyos. Okay? Kaya sabi ng Bible, Psalm 115 verse 2 to 3, why should the nation says, where is their God? Nasaan ang Diyos nyo? Why should the nation says, where is their God? Our God is
in the heavens, He does all that He pleases. Ang aming Diyos nasa kalangitan. Hindi lang siya kataas-taasan, kundi ginagawa niya ang lahat ng kanyang maibigan at magustuhan. Because God is in control. Kasi nga po, siya ay Diyos ng pinakamakapangyarihan sa lahat. Mga kapatid, maniwala ka. Because nothing is impossible with God. Walang mahirap sa Diyos. Walang imposible sa Panginoon. Yung nakikita po natin sa ating paligid, sa ating bansa, na sunod-sunod po ang nagkakaroon ng kaso ng COVID-19. Naiintindihan ko po, mga kapatid, na minsan tayo nakapag-iisip na rin, na nagtatanong din tayo sa ating isipan, wala bang ginagawa ang Panginoon? Bakit hinahayaan po niya na marami pang tao ang mahawahan ng virus, na marami pang tao ang magkasakit ng coronavirus? Hindi lang sa ating bansa, maging sa buong mundo. Mga kapatid, natutulog ba ang Diyos? Pinababayaan na ba tayo ng Panginoon? Yan po kasi ang iniisip natin kasi nga hindi tayo totoong naniniwala sa Diyos. Pero kung maniniwala ka sa Diyos, mga kapatid, maniniwala lang po tayo talaga sa Panginoon. Kayang paghimalaan ng Diyos ang ating bansa. Maniwala lang, yun lang ang kulang sa tao eh. Maniwala talaga ng totoo sa Panginoon. Yun lang naman po, mga kapatid. Kaya, nothing is impossible with God. Meron bang imposible sa Diyos? Meron bang mahirap sa Panginoon? Kaya nga nagpapakilala siya sa atin eh. Bakit niya pinapahintulutan yan? Para makilala natin siya. Para mapuwersa tayo na lumapit sa Panginoon. Kasi kung wala po yan, naku po, walang coronavirus, walang dumating na COVID-19, nasa na tayo ngayon? Baka naglalaro ka pa rin hanggang ngayon sa Diyos. Baka pabiro-biro lang yung ginagawa mo sa Panginoon. Pawarde-warde lang. Baka hanggang ngayon, hayahay ka pa rin. Hindi tayo nakapag-iisip. Okay? Hindi tayo nagsiseryoso. Binabaliwala natin ang Panginoon. Siputit dili natin ang Diyos. Magsimbat dili tayo. Ngayon, andyan ang COVID. So, hindi ba natin nakikita ang Diyos sa ating buhay? Nakakapag-isip tayo ngayon. At ngayon nakikita na natin ang ating sarili. Mga kapatid, na marami po tayong mga pagkukulang sa Panginoon. Dati hindi natin maiisip yan eh. Kasi wala pang salot. Ngayon may salot na. At hindi natin alam kung kailan matatapos to. Libo-libo, daan-daang libo na po ang namamatay. Milyon na po, mga kapatid. Sino susunod? Ano pa mangyayari? Katulad niyan. Meron na nga pong virus. May mga lindol pa. May bagyo pa. May taggutom. Taghirap. Sobra-sobra na yatang salot yan. Hindi tayo pwedeng mag-question. Mas alam ng Diyos ang ginagawa niya, mga kapatid. Kaya maniwala po tayo sa Panginoon. Huwag tayo magpapadala ng mga bagay na nakikita natin, na mga negatibo, mga nalalaman at nababalitaan natin at papanood natin sa TV, nakikita natin sa internet, na parami na po ang dinadapuan ng coronavirus.
Kaya ang tanong, may pag-asa pa ba ang ating bansa? Ang mahalaga, tayo po, may pag-asa pa ba tayo? Tayo po Para po sa atin yan, mga kapatid. So kaya, kung gusto mo makarating sa Diyos, unang-una, maniwala po tayo sa kataas-taasan Diyos. Bakit ko to ini-emphasis? Bakit ko po dinidiinan, mga kapatid? Kasi may mga tao talaga na hindi naniniwala po sa Panginoon May mga tao rin na nag-aalinlangan tungkol sa Panginoon. Merong mga question sa kanilang mga kaisipan na hindi nila matanggap na mayroong Diyos. Parang gusto nilang maniwala na hindi. Mga ganun Parang gusto nilang maniwala na ayaw. Kaya lang hindi nila sinasabi ito. Kahit sa mga Kristiyano, mga kapatid, minsan struggle po natin yan Kahit mga Kristiyano na, ang dami pa rin tanong. Ang dami pa rin pag-aalinlangan sa Panginoon. Kaya nga po, without faith, it is impossible to please God. Wala tayong pananampalataya, hindi tayo maniniwala sa Diyos, hindi mo maluluwalhati ang Diyos, mga kapatid. Kasi hindi tayo naniniwala sa Diyos Kaya nga, those who come to God should believe that He exists. Sabi rito, kung lalapit tayo sa Diyos at maniniwala tayo sa Kanya, and that He is the rewarded of those who seek Him. Bibigyan niya ng gantimpala ang mga taong humahanap sa Kanya. Alam po niyo, pwede kang lumapit sa Panginoon na kumakanta ka. Pwede kang lumapit sa Panginoon na nagbabasa ka ng Bible. Pero do you really believe in your heart? Hindi mo pwedeng sabihin na nagwo-worship ka ay naniniwala ka na ng buong puso sa Panginoon. Hindi mo pwedeng sabihin, nagbabasa ka ng Bible, ay naniniwala ka ng buong puso sa Diyos. Maraming Kristiyano, worshiper pero hindi believer. Totoo yan, mga kapatid. Kasi pag dumarating ang indulto sa buhay, ang dami pong nawawalan ng tiwala sa Diyos. Nandoong nagkakaroon tayo ng pag-aalinlangan, pag-aalala, kabagabagan, kabalisahan. So, tapos sasabihin mo naniniwala ka sa Diyos. Bakit mo ini-entertain yan? Yung mga negative na yan. Okay? So, mas lalo mong ipakita na kapag may mga negatibong nangyayari, dito tigit sa lahat nating ipakita ang paniniwala mo sa Diyos. Gusto mo maganda bago ka maniwala? To see is to believe. So, believe is to see. Maniwala tayo kahit wala tayong nakikitang kapayapaan, wala tayong nakikitang kagalingan, wala tayong nakikitang pag-asa. Doon ka maniwala sa Diyos. Hindi yung ang dami mo nakikita magandang bagay kaya ka naniniwala sa Diyos. Hindi totoong paniniwala yan, mga kapatid. Kaya kahit tayo Kristiyano, huwag mo sabihing umaawit ka, tumutugtog ka, nagwo-worship ka, nangangaral ka, naniniwala ka sa Diyos. Okay? Marami po na talagang manggagawa ng Panginoon, tumalikod sa Panginoon. Bakit? Hindi naniwala sa Diyos Kaya nga, do you believe? Do you really believe in your heart? Dapat maniwala ka sa puso mo. Yun po yung emphasis Believe in your heart. Yun yung emphasis, mga kapatid. Hindi lang sa isip tayo naniniwala, kundi naniniwala tayo sa ating puso na mayroon talagang Diyos.
May kapanatagan tayo pag naniniwala tayong may Diyos eh. Okay? Meron tayong Ama sa langit. Meron talagang Panginoon na kataas-taasang nakikinig sa ating daing, hinaing, at mga panalangin. Maniwala po tayo, mga kapatid. Hindi lang tayo nagpipray sa hangin. Hindi tayo nagsasalita sa hangin. Meron talagang Diyos na nakikinig sa atin. Sa bawat panalangin po natin sa Kanya. Nakikinig, hindi nawawalan ng kabuluhan yung mga prayers natin. Dumarating po sa Kanya yan, mga kapatid. Kaya lang may God's time. Hindi natin pwedeng utusan ng Diyos o diktahan ng Panginoon o pigilin ng Diyos dahil gusto nating gawin yon. Siya pa rin po ang masusunod sa ating mga panalangin, hindi po yung ating panalangin. Manalangin ka lang, mga kapatid, sapagkat pinakikita mong nagtitiwala ka sa Diyos. Manalangin ka, sapagkat pinakikita mong nananampalataya ka sa Kanya. Pero hindi mo pwedeng baguhin kung ano man ang kalooban ng Diyos. Kaya nga pag nag-worship tayo, at through worshiping God, because you believe in your heart, mga kapatid, nag-worship tayo through worship God. Bakit ka nag-worship through worship God? Naniniwala ka sa Diyos. Ngayon, sasabihin mo, naniniwala ka sa Diyos, kaya dito ka mag-worship. Pag ganun ka mag-worship, sasabihin mo, naniniwala ka sa Diyos, kapatid. Naniniwala ka sa Diyos sa reaksyon na yan? Ang Diyos ay buhay. Maniwala ka, ang Diyos ay buhay. So anong gagawin mo? Buhay na pagsamba. Buhay na pagpupuri. Yun ang taong naniniwala sa Diyos. Pero pag ganyan-ganyan ka, naniniwala ka ba sa Diyos niyan? Hindi po paniniwala yun, mga kapatid. Pag ganyan ka magpuri, hindi mo kilala Diyos. Kasi kung kilala mo Diyos, alam mo yung prinsipyo niya tungkol sa pagsamba. Ang Diyos Espiritu. Di natin nakikita yan. So, ano hinihingi ng Panginoon? Sambahin natin siya sa Espiritu at katotohanan. Katotohanan ba to? Katotohanan ba yan? Nakakalungkot, marami po akong Kristiyanong nakikita. Hindi naniniwala sa Diyos. Kasi tumutugtog lang sila eh. Pero hindi sila nag-worship. Okay? Kaya yung iba, hindi rin nag-worship eh. Wala rin. Kaya, ang laki ng pananagutan nating mga leader, mga worker, mga minister, mga servant, tayo yung example nila kung ano yung gesture at posture mo sa stage. Yun yung gagayahin nila. Eh kung nakikita nila, hindi ka talaga sumasamba, kumakanta ka lang, o tumutugtog ka lang, pero hindi ka sumasamba, gagayahin ka nila eh. Kasi kung ano yung nakikita nila, yun ang gagayahin nila. Tayo po maglilid sa kanila, mga kapatid. Tuturuan natin sila sa pamamagitan ng ating gesture and posture kung paano mag-worship ng true worship sa Diyos. Malaki pananagutan natin pag hindi sila natutong sumamba sa Diyos. Sino mananagot? Tayong mga tumatayo. Mga kapatid, tayo naglilingkod sa Panginoon. Kaya kung naniniwala ka sa Diyos, ipakita mo. Okay? Ipakita mo. Kaya yung mga worshiper din, mga kapatid, yung mga miyembro, pakita mo rin. Naniniwala ka sa Diyos, hindi yung ganun-ganun lang. Maiinsulto mo, Panginoon, dyan eh. Kaya believe in your heart. Maniwala ka sa puso mo na may Diyos talaga. Tsak na makukumbinsi mo sarili mo eh. Na ibigay yung todo sa Diyos eh. Ibigay mo yung best. Kasi naniniwala ka sa puso mo eh. Eh kung di ka naniniwala sa puso mo, tignan mo itsura mo. Tignan mo yung gesture at posture mo.
Doon mo maipapakita kung naniniwala ka o hindi. Number 2, dito tayo matatapos. Humble yourself. Magpakumbaba tayo sa ating mga sarili. Mga kapatid. Psalm 138 verse 6, For though the Lord is high, He regards the lowly, but the haughty He knows from afar. Tingnan niyo to Bagamat ang Diyos ay nasa kataas-taasan, ano ang kanyang ginagawa? Tingnan niyo Tinitignan niya yung mga mabababa. Pinapansin niya, pinag-uukulan niya ng special na pagtingin. Gusto kong matatak ito sa ating mga isipan, mga kapatid. Tatak natin sa ating isipan to. Na tayo mga tao ay pinag-uukulan ng special na pagtingin ng Diyos. Tayo. Sino raw yung lowly? Yung mga mabababa. For though the Lord is high, He regards the lowly. Sino ito na pinag-uukulan ng Diyos na special na pagtingin? Yung mga may mabababang kalooban. May mabababang kalooban, mga kapatid. Kaya tignan ito Mamili ka. Ano gusto mo? Bigyan ka ng special na pagtingin o hindi ka pansinin? Yan. Ano gusto mo? Bigyan ka ng Diyos ng special na pagtingin o hindi ka pansinin? Siyempre, pipiliin mo, bigyan ka ng special na pagtingin. So, anong gagawin mo? Humble yourself. Humble yourself. Magpakumbaba tayo sa Diyos. Mahalaga po yun, mga kapatid. Yung gusto ng Diyos na makita sa atin Magpakababa. Humility. Yun ang mahalaga dun Humility. Ang kataas-taasang Diyos na ito, ang hinahanap niya sa tao, yung nagpapakumbaba. Natutuwa po ang Panginoon. Kapag tayo nagpapakababa tayo sa ating kapwa, mga kapatid, halimbawa, nagpapakumbaba tayo sa ating kapwa, natutuwa po Panginoon dyan. Alam po ninyo, isa pa na dapat ma-develop sa atin, mga kapatid. Tingnan nyo May we learn to humble ourselves before God. Matutuhan natin na magpakumbaba sa harapan ng Diyos. Sa harapan ng Diyos mismo, Kasi minsan, di natin ito namamalayan Hindi mo namamalayan minsan, madali tayong magbow sa tao. Madali tayong mangako sa tao, madali tayong mag-sorry sa tao, madali tayong magpakumbaba sa tao. Hindi mo napapansin, mga kapatid. Ang dali mong mangako sa tao, pero sa Diyos ba, nangangako ka? Ang dali mong magpakumbaba sa tao, sa Diyos ba, nagpapakumbaba ka? Tingnan ninyo Ang dali nating mag-sorry sa tao. Pero sa Diyos ba? Nagsosorry po ba tayo? Hindi natin napapansin yun. Hindi natin namamalayan yun, mga kapatid. Dahil maraming, kahit Kristiyano na, may mga pagkakataon, hindi po nagpapakababa sa Diyos. Una, kapag tayo nagiging self-sufficient, mga kapatid, anong ibig sabihin nito? Akala mo, kaya mo sarili mo. Kaya mong sarili mo, akala mo kaya mong mag-isa, okay? Na hindi mo kailangan ng Diyos. Listen, and that's the problem of so many people. Ito po yung problema ng maraming tao Kahit na Kristiyano na po, na nabubuhay po ang tao na parang hindi nila kailangan ng Panginoon. Kasi hindi na nagpipray. Pagkagising, di na nagpipray Sasabihin mo, kailangan mo Diyos. Bago matulog, di na rin nagpipray. Ano mo sasabihin? Kailangan mo ang Diyos. Mga kapatid, kakain na nga lang, hindi pa nagpipray
Hindi nagpapasalamat. Ang iniisip niya kasi, pinagpaguran niya yon. Ganun ba? Tignan niyo to ha. Aso. Nakikita natin aso, di po ba? Okay. Merong isang Kristiyano, pumasok sa isang restaurant, umorder ng pagkain. So, nung dumating na po yung pagkain niya, nag-pray siya. Sabi niya, nag-pray siya. Pagkatapos niya mag-pray, magpasalamat, pagdilat niya, napansin niya may nakatingin sa kanya, katapat ng table niya, na isang lalaki. Pagtingin niyang gano'n, nakatitig sa kanya. Sabi ba naman ng lalaki, halata ako nag-pray ka. Ako, hindi ako nagpipray. Ba't ako magpipray? Ba't ako magpapasalamat? Pinagpawisan ko itong kinakain ko na to. Pinagpaguran ko to. Pera ko to. Ba't ako magpapasalamat? Sa akin galing to. Alam niyo, sumagot yung Kristiyano. Ganun ba? Para ka pala yung aso ko. Pag binigyan ko ng pagkain, lamon na lang ng lamon. Hindi marunong magpasalamat. Kapatid, may aso po ba dyan? Hindi marunong mag-pray. Hindi marunong magpasalamat. Alam nyo, ito'y nagpapakilala na sufficiency. Akala mo malakas ka. Oo naman, iniingatan mo katawan mo. Dapat lang talaga, mga kapatid. Pero kung ang tingin mo sa mga bagay na meron ka dahil sa'yo, meron ka dahil galing sa'yo, mga kapatid, tapos sa pang-araw-araw na pamumuhay mo, di ka man lang humihingi ng guidance, di ka man lang humihingi ng protection sa Panginoon, meron kang gusto na ma-meet, makuha mo, pinapangarap mo, hindi mo pinagpipray. Meron ganyan Marami kahit na mga mananampalataya kapag emergency na, may matindi ng crisis, doon na po tumatawag sa Diyos Okay? Saka lang natututong lumapit sa Panginoon. Alam nyo, nagpapakita yan ng ating pagiging makasarili. Dapat kilalanin natin na anumang meron tayo, galing sa Diyos yan. Yung buhay natin, galing sa Diyos. Dahil kailangan talaga natin ng kamay ng Panginoon. Kailangan natin ng proteksyon niya, kailangan natin ng gabay niya, kailangan natin ng tulong niya, kailangan natin ng pag-iingat niya. Mga kapatid, alam niyo itong pandemic na ito, itong COVID-19, makikita talaga natin dito yung mga self-sufficiency. Okay? Yung mga taong makasarili, yung nagtitiwala sa sarili, lalo na yung bansang makasarili. Mga kapatid, tingnan ninyo Ito. Sabi rito, makikita po ngayon natin maraming bansa nag-humble down na. Ngayon, maraming bansa bumibigay na, mga kapatid. Napanood ninyo kamakailan, yung presidente po ng Italy, umiiyak po, mga kapatid. Dahil sa sitwasyon ng kanilang bansa, umiiyak na po yung presidente. Pero hindi naman sila ang number one. US na po ang number one Number 2 na po sila Pero sa dami ng COVID cases, pinakamarami po talaga US. Pero ang pinakamaraming namatay sa kanila. Sipin nyo ngayon, ilan na po ang bilang? Almost 23,000. 23,000 na po ang namamatay sa Italy. Pero alam nyo, pinapakita nitong number na ito na more than 23,000 people dying, na ipinapakita nito ang dalawang bagay. Una, yung talagang galing nila. Pangalawa, pinapakita yung kanilang limitation. Bakit magaling? Tingnan ninyo, mga kapatid. Magaling po sila sa science, ang Italy. Magaling po sila sa medisina. Alam nyo, isa sa mga hinahangaan sa napakaraming bansa sa buong mundo ay ito pong healthcare system ng Italy. Yung healthcare system, tingnan nyo
Yun po ang dahilan kung bakit ang kanilang mamamayan ay umaabot ng talagang senior citizen age na eh. Oo. Talagang long life ang na-enjoy ng mga tao sa Italy. Alam nyo sa buong mundo ang pinakamatandang population? Pinakamatandang population, meaning yung mas maraming may edad. Ang number one po ay Japan. Oldest population ang Japan. Pinakamaraming matanda sa Japan na tao. Pangalawa po ang Italy, mga kapatid. Sa Italy po, second nation with oldest population, ano pinakikita nito? Matindi ang Italy, kagaya ng Japan, pagdating sa healthcare system. Bakit? Ito pong inaalagaan ng medisina. Inaalagaan ng kanilang healthcare system sa Italy, mga kapatid. Sila ngayon ang binabawian ng buhay. Yung mga inalagaan, kasi karamihan po sa mga namatay sa Italy, mga age 70 plus eh. Age 70 plus, karamihan sa mga namamatay. Kaya nagtagal ang buhay niya kasi ang galing ng kanilang healthcare system. Oh, ang galing eh. Pero dumating ang isang salot at wala na magawa ang kanilang healthcare system. Kaya nga po nakakalungkot ang bali-balita. Kaya kinukwento ko ito sa inyo, nagpapakita ito ng limitation, mga kapatid, ng tao. Kahit gaano kagaling ang tao, kahit gaano kahusay ang bansa, limitado po yan. Tingnan niyo ito US, pinakamayamang bansa hanggang ngayon. Powerful na bansa yan hanggang ngayon eh. Pero, kung sinong pinakamayamang bansa, helpless na ngayon. Kung sinong pinaka-powerful na bansa, helpless na po ngayon. Nawawalan na sila ng pag-asa. So, anong gagawin mo sa COVID-19? Powerful na bansa sila, imi-missile mo yan, bobombahin mo ang COVID-19, yung coronavirus. Kaya walang magagawa ang tao. So, kaya nga po, nation are being humble. Tingnan niyo yung matitinding tinamaan ng COVID-19. Number 1, US. Yung tinamaan ng COVID-19, number 1, US. Ikalawa, Italy. China, ikatlo. France, Iran. Naku po, daming namatay sa Iran. Tingnan niyo po itong napakaraming tinamaan ng COVID-19, mga kapatid. Ito po yung mga mighty nations, mga malalaking bansa, mga powerful nations. Ito pong mga tinamaan, ang titindi, tingnan niyo ito, mga kapatid. Bakit sinabing mighty nation po sila? Yung mga matitinding tinamaang bansa. Bakit? Tingnan ninyo. China, sentro ng komunismo. Mighty nation yan. Kaya ang China, sentro ng komunismo yan eh. US, sentro ng kapitalismo. Iran, sentro ng terorismo. Italy, sentro ng katolisismo. Mga mighty nation ngayon lumuluhod, umiiyak. Nakikita nila ang kanilang mga limitations. Kasi nga po, yun nga po ang realidad ng buhay. Meron tayong limitasyon. Only God is infinite. Only God is unlimited. So, yung mga leaders ng mga bansa na nagsasabi, everything is under control. Yung mga leader ng bansa, yung mighty rulers, ng napakaraming bansa na sinasabi nila, everything is under control ngayon. Kontrolado pa ba nila bansa? Marami nang nalilito kung ano gagawin nila. Kaya nga dapat magpakumbaba sa Panginoon ng mga mighty rulers eh. Magpakumbaba na. Yun inaantay ng Diyos eh. Kapatid, kung sila, mga kapatid, kailangan magpakumbaba. Higit po tayo. Tayong mga lingkod ng Diyos, mga pinili ng Diyos, mga hinirang ng Diyos, mga ginagamit ng Diyos, mga tinawag ng Panginoon, higit tayo ang dapat magpakumbaba. Ano sabi ng Bible?
nagmamasid si Yahweh mula sa itaas. Sangkatauhay kanyang sinisiyasat. Yung tao, sinisiyasat niya yung mga tao. Tinitignan ko may mga taong marunong pa. Yung mga taong marunong, yung mga taong may Diyos, yung naniniwala sa Diyos. Sabi ko nga sa inyo, yung mga taong marunong, yung taong naniniwala sa Diyos. Yung mga foolish, yung mga mangmang taong hindi naniniwala sa Diyos. Kaya nga ang hinahanap ng Diyos, ha? Tingnan nyo. Yung sinisiyasat ng Panginoon. Tinitingnan kung may mga taong marunong pa na sa Kanya'y gumagalang at sumasamba. Mga naghahanap ang Diyos naghahanap ng mga taong sumasamba at mga gumagalang. Yan ang hinahanap ng Diyos. Ang Diyos nasa langit doon sa kanyang trono. Anong ginagawa niya? Tumitingin siya. Alam nyo, may salitang tinatawag na panoramic Anong ibig sabihin ng panoramic? Pag sinabing panoramic, yung nagpipicture-picture dyan. Yan ang panoramic So, pag sinabing panoramic, yung nakikita niya lahat. Alam nyo, may mga pandemic. It's true. May pandemic, mayroong God's view. His panoramic. May pandemic, pero nakikita ng Diyos yung mga pandemic na yan. Nakikita ng Diyos ang pandemic, mga kapatid. Kaya kita niya lahat kapag ikaw nasa mataas na lugar. Kita mo yung view digit sa lahat, Panginoon. Punta ka sa Antipolo, lalo na sa gabi, overview, kita mo ang buong Quezon City. Marikina. Kitang-kita mo, ang ganda. Mga kapatid, pag nasa mataas kang dako, kita mo yung ibaba. How much more ang Diyos, napakataas niya. So lahat halos kita niya. Hindi lang siya Diyos na nasa pinakamataas na dako, Hindi lang ganon. Kundi kaya siya nasa itaas dahil siya ang Diyos, walang maitatago sa paningin niya. At tinitignan din niya ang gawa ng mga tao. Tinitignan niya ang buhay ng mga tao. Kaya alam niya buhay ng tao Ang tanong, may pandemic? Yes. Takot ka sa pandemic? Yes. Naalala po pandemic? Oo. Ingat na tayo sa pandemic, di po ba? Ngayon, ang tanong, how about God Most High? Paano siya? Meron ka rin bang takot sa Kanya katulad ng takot mo sa pandemic? Mga kapatid, iginagalang mo ba ang Diyos? Sabi rito, sa binasa natin kanina, kinukonsider mo ba na ang mata ng Panginoon, tandaan nyo may Diyos na laging nakatingin sa atin. Nakatunghay sa atin. Sinisiyasat tayo. Na kung paano naghuhugas tayo ng kamay dahil sa pandemic, maghugas din tayo ng ating buhay. Maghugas din tayo ng ating puso sa harapan ng Panginoon, mga kapatid. Okay? Kasi mayroon pong panoramic view Kita po niya ang buhay natin. Tingnan nyo, hindi ka lang niya tinitignan dahil may mali kang ginagawa, may mali akong ginagawa. Hindi lang yun, mga kapatid. Ganun po ang ating transcendent God. Bakit siya tumitingin sa mga tao? Kasi tinitignan niya kung may kasalanan ka. Hindi yun. Hindi po yun. Bakit minamasdan niya mga tao? Dahil hinahanap niya yung hahanap din sa kanya. Alam niyo, hinahanap ng Panginoon yung maghahanap din sa kanya. Minamasdan niya, sinisiyasat yung mga taong yung naniniwala sa kanya. Yung mga marunong magpakumbaba, yung mga taong marunong matakot, yung mga taong tapat, marunong sumamba, mga taong nagbabalik loob, mga taong humihingi ng tawad, yung mga taong nagsisisi, mga taong marunong sumamba, mga taong wala nang inaasahan kundi ang Diyos. Yung mga taong may pagtitiwala, yung mga taong may paniniwala, yung mga taong sumasampalataya, yun ang hinahanap niya. Kaya siya nasa taas, tao'y minamasdan at sinisiyasat. Meron pa kaya nasasang maliwanag na mga taong matino na sa kanya ihahanap.
Yun po ang hinahanap ng Diyos. Mga kapatid, ang hinahanap ng Panginoon, yung taong walang sawang nananalangin sa Kanya. Yung walang sawang sumasamba, walang sawang naglilingkod sa Panginoon. Yun yung hinahanap niya. Kaya sa nasa itaas. Kaya nga, God transcendent. God transcendent. God is beyond. Limitado rito, doon ka sa unlimited. Wala ka nakitang pag-asa, doon may pag-asa. Walang maliwanag, puro malabo, doon may linaw. Mga kapatid, sapagkat yun na ang pinakadulo, hindi rito sa mundo. Si God ang pinakahuli. Minsan pinababayaan lang tayo ng Panginoon. Sige lang, pero hindi po niya hahayaang magtagumpay tayo dito sa mundo. Mapapahiya lang po tayo. Kaya nga mga kapatid, ang tagumpay ay nasa Diyos. Lahat talaga kontrolado ng Diyos, kahit ang mga mighty rulers na yan, mighty nations. Siya lang po ang may hawak ng lahat ng bansa, lahat ng namumuno sa iba't ibang bansa, higit sa lahat sa atin na mga lingkod ng Diyos. Tuloy-tuloy lang po tayo mga kapatid. Huwag po tayo magpapapigil, huwag tayo manghihinawa, huwag tayo magpapaawat, huwag tayo magsawa. Sinusubukan tayo ng Diyos kung hanggang saan po tayo tatagal. Kaya huwag kang bibigay, huwag ka susuko. Mga kapatid, oo, limitado tayo. Pero kung sa Diyos tayo, mga kapatid, wala tayong limitasyon. Kung dito sa baba, sa mundo, sa paligid, nakikita natin na para bang nakapanghihina na. Pero kapag tumingala ka, lumalakas ka. Okay? Dito sa mundo, sa harapan, sa tagiliran, sa likuran, sukol na po tayo rito. Sukol na tayo. Pero kung titingala tayo, meron pa palang pag-asa. God is beyond. Meron pa po sa dako roon na naghihintay ng ating pagbabalik loob, pananampalataya. Okay? Kaya mga kapatid, sana po huwag tayo manghinawa at magsawa sa lahat ng ginagawa natin para sa Panginoon. Mas lalo pa nating paigtingin ang ating paglilingkod sa Kanya. At mangako tayo na pag natapos na po ang lockdown, natapos na po ang lahat, magbabago na po tayo ng ating pagtingin sa Panginoon. Kung tayo man ay tinrato natin siya na para bang nababaliwala natin ang Diyos noon, ngayon wag na po. Ipakita natin sa Panginoon na siya po yung pinakamahalaga, pinaka-priority, pinaka-pangunahin, pinaka-espesyal sa ating buhay. Mga kapatid, sana po may natutuhan tayo sa nangyayaring ito sa ating mundo. Meron po tayong na-achieve sa ating pagka-lockdown na ito, pagkabilanggo natin sa ating mga tahanan. Palain po kayo ng Panginoon, mga kapatid. Patuloy lang po tayong makinig ng salita ng Diyos, lalo na pag Sunday, tulad ngayon, linggo, lagi tayong makinig. Paglaanan po natin ng oras to, mga kapatid. Ibigay po natin yung talagang time natin para sa Panginoon. Kung tayo man nalilate sa ating mga simbahan, huwag naman tayong malate sa ating
pakikinig ng salita ng Panginoon sa online Sunday worship o Sunday service. So, magbago na po tayo, mga kapatid. Dito po talagang kailangan on time. Wednesday po, tuloy pa rin po ang ating return back to our original design. Sundan po natin ang gaganda po ng mga mensaheng ipinakikita ng Diyos sa atin. So, pagpalain po kayo ng Panginoon, mga kapatid. Ingatan kayo ng Diyos lagi at huwag niyong kalilimutan na lagi po tayong maniwala sa Panginoon at magpakumbaba sapagkat siya ang Diyos na kumakalinga sa atin sa lahat ng panahon. Yumuko tayong lahat. Aming Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan, sinasamba't pinupuri ka namin sapagkat ikaw ang Diyos na nagtuturo sa amin kung sino ka. Nagpapakilala ka sa amin, Panginoon. Interesado kaming makilala ka namin. Huwag mo kaming bitawan sapagkat kami po'y mga taong may mga kahinaan. Tulungan mo kaming magpakatatag, magpakatibay, Panginoon, at makapagpatuloy po sa aming ginagawa para sa iyo. Marami pa po kayong dapat ituro sa amin. Lord, pagpalain mo ang aking mga kapatid, kakilala, kaibigan, na nasa bansang ito, sa bansang Pilipinas at nasa ibang bansa. Ingatan mo silang lahat, Panginoon, at ang JC Man members, pagpalain mo sila, Panginoon, ang mga churches na ipinagkatiwala mo sa amin. Ingatan mo mga kapatid namin saan man sila naroroon. Lagi mo silang ilayo sa sakit at karamdaman. Ipagkaloob mo ang hangarin ng kanilang puso at biyayaan mo sila araw-araw sa kanilang pangangailangan. Panginoon, pagpalain mo ang aking mga kapatid at ingatan mo na iyong mapagpalang kamay. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, ito pong aming pasasalamat dalangin. Amen. God bless po. Magandang araw ng linggo sa inyong lahat.